Market visit kami ngayon. Ay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Parang purong nakikita ko yung kabilang kampo pagpasok ko dito sa Caloocan. Ano yung mga... Yung campaign kasi nila is yung traditional, yung mga paramihan ng tarpaulin, ganyan. Yung sa amin kasi, more personal. Yung face-to-face interaction. And mas na-appreciate ng mga tao yun. So barangay, barangay. Ilan bang na-cover mo? Iniikot-ikot mo lang lahat ng barangays? Cover na namin lahat. We're just doubling down on different areas. And Senator, in terms of yung mga limitations, mga strictures, hindi daw binibigyan ng permit minsan kung gusto niyo magano. When we started, in-assume na namin yun. So we're working around it. And how did you put your team together? Mukhang bigatin din yung mga kasama niyo. Hindi naman kayo marami na-inspire talaga siya. Una-una mga disgruntled na sa status quo, right? So, yun, natural na mag-gravitate sila doon sa opposition. So ganun ang ginagawa namin. Tapos all the rest, volunteers na. And how is this different dun sa mga ibang races niya na national? Totally different. Totally different. Yung pag national medyo medyo impersonal yung more branding ganun. Media-centric yun. Right. Media-centric. Ito people-centric talaga. Talagang very personal. And you're finding it more challenging or finding it more exciting? Both. Exciting and challenging kasi challenging dahil you're up against the incumbent. Ngayon, pero exciting kasi yung reaction ng mga tao, they're longing for change. So, nakaka-boost din ang moral. Yeah. Last question, bakit lahat kayo parang malaking katawan? May bakal gym Hindi pati yung mga vice mayor. Hindi naman. Nagkataon lang. Macho boys. Salamat, Senator. Habol lang kita. Yeah, I don't want to interrupt, pero let's have more conversations soon. Yeah. Thank you. 1 sec. Ito po ang sitwasyon natin. Dalawa ang pagpipilian dito sa halalan na to. Yung orange, kilala niyo yung mga orange? Tsaka yung blue, diba? Salamat na Yung orange po ang kumakatawan sa kasalukuyan at sa nakaraan, diba? Yan po, 2013 pa sila naka-pwesto dito. 2013 sila namumuno pa sa ating lungsod. Kayo po ang makakapagsabi kung may pagbabago ba, may serbisyo ba, o may benepisyo ba. Yan po. Tapos, pag tinatanong, ano ba yung nagawa ng mga orange? Sasabihin marami naman nagawa yung mga orange. Sasabihin nila, maraming mga naipatayong mga gusali. Di ba? Bilyon-bilyon ang halaga ng mga gusali. Okay, yan po ang orange. Ang blue, ang kumakatawan ng hinaharap. Kumakatawan ng pagbabago. Ano po ba yung pagbabago? Nandiyan po sa inyong mga polyetos yung programa ng pagbabago. Nandiyan po yung listahan ng mga benepisyo. May kita nyo po ang kaibahan. Ang Team Trillanes ay nag-aalok sa inyo ng pagbabago sa pamamahala. Paano yun? Ang prioridad na po ng Team Trillanes ay ang mamamayan. Kaya benepisyo ang inaalok po namin sa inyo. Hindi tayo magpapatayo ng mga malalaking mga gusali. Hindi na natin uubusin yung pondo ng Caloocan sa mga ganyan. Kayo po ang tatanungin ko, ano ho ba mas gusto ninyo? Proyekto o benepisyo? Diba? Ganun lang po yun. Kasi dun ho natin makikita kung nasaan yung puso nung namumuno. Kasi pagka nagpagawa ka ho ng mga gusali na bilyon-bilyon ng halaga, habang yung mga mamamayan natin wala hong maabutan sa ospital, sira-sira ho yung kalye, binabaha, walang pabahay, walang lupa, pero inuubos bilyon-bilyon sa mga malaking proyekto. Pero yun po, nangungutang pa sila. Ngayon ang tanong dito, bakit ganun ba yung prioridad nila?
Bakit sa bilyon, 11 billion pesos po ang budget ng Caloocan kada taon, ha? Bakit yun ang prioridad nila, yung magpatayo ng mga malalaking gusali? Bakit? Kasi doon po sila kumikita. Diba? Ganun lang po yun. Kasi kung ibibigay po nila sa inyo yan bilang benepisyo, hindi na lang makukuha yan. Base po sa aming na-discover, mahigit kumulang 2 bilyong piso ang nabubulsa mula sa pondo ng Caloocan kada taon bunga ng korupsyon. Kaya yan ang babaguhin ng Team Trillanes. Bukod sa iba ang prioridad ng Team Trillanes, mamamayan, benepisyo ang prioridad. Ang Team Trillanes din ho, hindi nangungurakot. Di ba? O kilala ninyo ang inyong lingkod. Galit tayo sa mga kurakot. Di ba? Kaya 12 years po tayo naglingkod bilang senador. May mga nakatunggali po tayo ng mga dambuhalang politiko. Pero ni isang kaso ng korupsyon wala silang maisampa sa akin. Kaya ganyang klaseng serbisyo po ang dadali natin. Ngayon, ang tanong dito, doon sa nakita niyong mga programa ng pagbabago dyan po sa ating polyetos, ang tanong dito, paano niyo masasabi na magagawa ko po yan? Ano ba yung nagawa ko bilang senador? Bilang senador po, binigyan po ako ng parangal na may pinakamaraming naisabatas. O, di ba ho, ang senador gumagawa ng batas? O, yun po ang parangal na ibinigay sa akin ng mga senador na yung mga napapanood niyo po sa TV, sila po ang nagbigay sa akin ng parangal. Pinakamaraming naisabatas. Maaring hindi nyo siguro nabalitaan yun dahil lang nakikita nyo sa akin palagi, parang palagi may inaaway. Di ba? Oo. Pero nagtatrabaho tayo sa likod. Ano po yung mga batas na naipasa natin? Isa po dyan yung Expanded Senior Citizens Act para po sa mga senior citizens, diskwento sa gamot, sa konsultasyon, sa pagkain, sa ospital, at yan din po yung basihan ng social pension na tinatawag. Yan po yan. Ano pa? Yung 4-piece law. Alam niyo ho yung 4-piece, di ho ba? 4 na milyong pamilya po ang nasusuportahan ng programa na yan sa buong Pilipinas. So, hindi lang Caloocan ang natutulungan kung hindi buong Pilipinas. Marami pa tayong batas na naipasa. Nagpataas tayo ng pasweldo ng sundalo, police, teachers, nurse, at iba pa. So, sa madaling salita, gumawa po tayo ng batas na nagpagaan ng buhay ng maraming Pilipino. Yan po ang dinadala kong track record dito sa ating pagtakbo. Kaya, yan po ang pagpipilian. Ngayon, ito pong ating mga programa. Ano po yan? Simula ho sanggol, mga bata, libreng bakuna, libreng check-up para malusog sila. Yung mga bata na estudyante, dadagdagan natin yung 4-piece dito sa ating lungsod. Yung mga estudyante natin sa University of Caloocan City, magbibigay tayo ng 2,000 pesos na allowance kada buwan bawat estudyante para matulungan sila makatapos. Doon naman po sa mga hindi estudyante ng UCC, meron din tayong scholarships na binibigay po dun sa mga out of school youth, yung mga kahit gustong edad na gusto mag-abroad, gusto mag-TESDA, training, technical vocational courses, gusto magsiman, so supportahan po natin. 2,000 pesos cash allowance din, buwan-buwan bawat scholar, para ito yung pamasahe nila, pambaon nila, para pagkatapos ng kanilang training, pwede nang mag-abroad at makatulong sa pamilya. Yan. Doon po sa ating mga manggagawa, lilikha tayo ng libu-libong trabaho dito po sa ating lungsod dahil tatanggalin natin yung mga buwis sa mga bagong negosyong itatayo dito po sa ating lungsod. Yan po yung panghikayat natin sa kanila na mamuhunan dito para mag-empleyo ng mga taga-Caloocan. Kasi nag-alisan po yung mga negosyo dito dahil tinaasan po nila yung mga buwis, yung amilyar, kaya yun po. Kaya yung mga kaanak natin, pag nagtatrabaho, gigising madaling araw, luluwas pa ng Makati o kung saan. Yan na rin po ang magiging solusyon natin sa kahirapan dito sa ating lungsod. Kasi kung ang bawat pamilya po ay madadagdagan ng isa nagtatrabaho, ay malaking ginhawa yan. Ngayon,
punta po tayo sa mga senior citizens. Meron mo bang mga senior dito sa likod? Ayan. Okay. Dalawa po ang programa natin sa mga senior citizens. Una, ang inyong birthday gift, gagawin na natin 1,000 pesos. Okay po. Yan. Tapos, pangalawa, ito yung mas magandang programa po. Magbibigay po tayo ng 500 pesos cash allowance buwan-buwan sa bawat senior citizen. Okay po. Ganito po yung magiging sistema niyan. Ganito yung magiging sistema niyan. Kahit po meron kayong social pension, kahit meron kayong SSS pension, kahit na anong estado nyo sa buhay, basta't makatungtong kayo ng 60 anyos, may 500 pesos cash allowance kayo buwan-buwan. Yan. Opo. Yan po, yung ganyang programa, ganyan na po yung ginagawa sa iba't ibang lungsod dito sa Metro Manila. Caloocan lang wala ang ganyan. Oo. Kaya yan po ang makikita natin kung gaano kadehado ang mga taga-Caloocan. Pero tanong dito, bakit magagawa yan ng blue at hindi magagawa yan ng orange? Bakit? Sinasabi ko kanina, yung prioridad. Ang prioridad nila, magpatayo ng gusali. Ang Team Trias, prioridad, benepisyo. Pangalawa, yung orange nang bubulsa, ang Team Trillanes hindi nabubulsa. Yun po. Okay? Kaya kayang-kaya po pondohan niya. Kung kaya nga nung iba't ibang lungsod eh. Dito pa. So yan po. Maramdaman natin. Sa madaling salita, kompleto. Handa na po maglingkod ang Team Trillanes. Nandiyan na po yung programa sa inyong harapan. Kami po, kung pipiliin ninyo sa darating na halalan, June 30, aarangkada na tayo. Hindi na tayo pag-aaralan pa o forma pa kung ano mang gagawin, dire-diretso na tayo. Pero, yan po, nasa kamay po ninyo ang kapalaran. O, tatapatin ko po kayo. Kailangan po ng Team Trillanes ng tulong ng Barangay 175. Pwede po ba yun? Okay, yan. Pwede ba natin mapalitan na yung mga orange? Palitan na. Okay, sige. Oh, kung papalitan po natin yung orange, kailangan po kompleto kami. Kasi hindi ho pwedeng Trillanes lang po. Tapos yung vice mayor tsaka mga konsehal, yung mga orange pa rin. Di ba? Sa inyo, mami, at nagpasalamat. O wala rin. Kita nyo. Sa inyo na po nanggaling, binoto ninyo noong nakaraang eleksyon, hindi na nagserbisyo, hindi pa nagpakita. Kaya sana naman po hindi na makaulit yung vice mayor na orange. Pwede po? Ha? Baka naman po pag dumaan dito magkaway-kaway magngiti-ngiti, ano na tayo ulit? Ha? Oh. So, si Manong nangiti dun sa likod baka. Oh. Pwede po ba hindi na ho makakaulit yung Vice Mayor na orange? Pwede na po ba natin subukan yung sipag at galing ni Vice Mayor PJ Malonzo? Vice Mayor PJ Malonzo. Ang ating mga konsehal Kay Nubla. Alam niyo ho ba yung serbisyong Nubla, kilalang kilala sa Caloocan, ilang dekada na. Marami hong natutulungan, maraming nagagawa dito sa buong Caloocan. Pero bukod pa riyan, si Konsehal Kay Nubla ang mga ngasiwa ng edukasyon at mga kabataan. Yung sinasabi na